PR Dispatch. Ito ang proseso ng pag-close ng PR tickets. Una, pumunta sa homepage at i-click ang dispatch icon. Dito, makikita ang lahat ng ticket na naka-assign sa'yo. Piliin ang ticket. Kapag na-confirm si subscriber para sa installation, pindutin ang departure, i-click ang confirm. Kapag nasa bahay na ni subscriber at handa nang mag-install, pindutin ang arrival. I-click ang confirm. Kung hindi makontak si subscriber, i-click ang suspend. Paalala, gamitin lang ang suspend kung babalikan mo si subscriber sa parehong araw. Pumili ng tamang construction o installation time kung kailan babalikan ang subscriber. Ilagay din ang reason o paliwanag kung bakit sinuspinde. PR receipt. Dito ka maglalagay ng mga detalye at mga litrato ng installation para makompleto ang ticket. Kapag tapos na sa dispatch, pumunta sa homepage at i-click ang receipt. Piliin ang ticket na may arrive. Dito na pwedeng i-upload ang mga receipt details, ang PR upload, NAP upload at consumables. PR upload. I-click ang PR upload button. Sa PR upload, required na lagyan ng hinihinging detalye o litrato ang mga may asterisk. I-upload ang mga hinihinging litrato tulad ng NAP cover, meter mark start, meter mark end, entry point ng cable, ONU at telepono, speed test result, litrato ng subscriber pagkatapos makabitan, at litrato ng saradong NAP. Tandaan, tiyaking sarado ang NAP dahil kung hindi, substandard ito sa QA. Sa bracket tab, piliin ang tamang aerial type kung ito ba ay prefab, FOC o copper. Kapag FOC ang pinili sa aerial type, kailangan mong ilagay ang rason kung bakit hindi ginamit ang prefab. Kapag prefab ang pinili sa aerial type, hindi na kailangan ilagay kung bakit hindi ginamit ang FOC. Tandaan, kapag gagamiting muli ang dati ng FOC, i-on ang building conduit para hindi na kailangang punan ang aerial type field. Sa market segment, piliin kung home o enterprise. Sa project type, piliin ang 0 kung home at 1 naman kung enterprise. Sa STB usage, piliin kung FH provided, PLDT provided o reuse. Ang mga field na IOO at NAP reading ay naka-gray at automatic na mapupunan gamit ang AI recognition kapag na-upload mo na ang mga hinihinging litrato. I-on ang FTTH kung ang ticket ay para sa fiber. Pagkatapos i-on ang FTTH, ganito na ang makikita sa screen. Kapag nailagay na ang lahat ng hinihinging detalye at litrato, i-tap ang check icon. Pagkatapos ay i-click ang confirm. PR NAP upload. I-click ang NAP upload para simulan ang proseso. Pindutin ang plus sign para magdagdag ng bagong NAP. Ilagay ang mga kailangang detalyeng ito, NAP ID, district, region, litrato ng loob ng NAP at litrato ng saradong NAP. Ilagay kung ilan ang port count, kung ito ba ay 8 o 16, i-click ang occupied port count para makita kung aling port ang pwedeng magamit. Green ang kulay kapag occupied na ang port at gray naman kapag bakante pa. Pumili ng port sa mga kulay gray. Paalala, i-confirm muna sa WMA, PLDT kung ano ang mga port na available at occupied. PR consumables. Sa tab na ito, i-input ang mga materyales na nagamit sa installation. Isa-isang i-check ang mga nagamit na materyal. Pagkatapos, gamitin ang pen icon sa paglagay ng mga materyal na ginamit. Ilagay kung ilan ang aktwal na nagamit na materyal. Pagkatapos, i-click ang check icon. Paalala, para sa mga item na may serial number, una, i-input o scan muna ang serial number, tapos i-click ang check button. Automatikong mag-a-add ng quantity ang system. Ayon sa base stock mo sa inventory, madedetect ng system kung ang serial number ay nasa base stock mo. I-double check ang consumption, tapos i-click ang confirm. PR complete. Para makompleto ang PR process, i-click ang complete. Kapag lumabas ang prompt, pindutin ang confirm. Ang mga tab ay magiging kulay gray na nangangahulugang ang work order ay close na. RPR o RWAR. Kapag hindi matutuloy ang installation o repair o hindi na tinuloy ng subscriber ang kanyang application, pumunta sa RPR RWAR section. Ito ang pagproseso sa mga tickets na na-reschedule sa ibang araw at mga ticket na hindi na magagawa. Sa rejection type,
piliin ang RPR/RWAR. Sa resolution, piliin ang advised CAR. Sa findings, piliin ang obserbasyon. Sa not reason done, piliin kung bakit kinansela ang installation o repair. At sa remarks, ilagay ang detalyadong paliwanag. WAR Dispatch. Una, i-click ang dispatch icon. Dito makikita ang lahat ng WAR ticket na naka-assign sa iyo. Piliin ang ticket. Kapag na-confirm si subscriber para sa repair, pindutin ang departure. I-click ang confirm. Kapag nasa bahay na ni subscriber at handa nang magsagawa ng repair, pindutin ang arrival. I-click ang confirm. WAR receipt. Kapag nakabalik sa homepage, i-click ang receipt. Piliin ang ticket na may arrive. I-upload ang mga receipt details. Ito ay ang WAR upload, NAP upload, at consumables. Ilagay ang litrato ng WAR bago ang repair. Ilagay ang litrato ng saradong NAP. I-click ang Change NAP port kung kailangang baguhin o kailangang lumipat sa ibang NAP port. Kapag na-click ang Change NAP port, makikita ang form na ito. I-upload ang litrato ng harapan ng NAP port at NAP reading. Kapag clinic ang Replace the Cable, makikita ang form na ito. I-upload ang litrato ng meter mark start at meter mark end. Piliin ang aerial type kung prefab, FOC o copper. Ilagay ang mga detalye sa form na ito. Kapag naka-on ang FTTH, lalabas ang form na ito. Ilagay ang litrato ng IOO reading. Kapag NGN, i-on ang NGN at ilagay ang mga hinihinging detalye. Sa market segment, piliin ang home. Para sa project segment, piliin kung home o enterprise. Para sa DIS, piliin kung ano ang ni-repair. Para sa CAS, piliin kung anong repair ang ginawa. WAR NAP upload. I-click ang NAP upload para simulan ang proseso. Pindutin ang plus sign para magdagdag ng bagong NAP. Ilagay ang mga kailangang detalye gaya ng NAP ID, district, region, litrato ng loob ng NAP at litrato ng saradong NAP. Tandaan, tiyaking sarado ang NAP dahil kung hindi, substandard ito sa QA. Ilagay kung ilan ang port count kung ito ba ay 8 o 16. I-click ang occupied port count para makita kung aling port ang pwedeng magamit. Green ang kulay kapag occupied na ang port at gray naman kapag bakante pa. Pumili ng port sa mga kulay gray. Paalala, i-confirm muna sa WMA, PLDT kung ano ang mga port na available at occupied. WAR Consumables. Pindutin ang WAR Consumables. Sa tab na ito, piliin ang mga material na nagamit sa repair. Isa-isang i-check ang mga nagamit na material. Pagkatapos, gamitin ang pen icon sa paglagay ng mga material na ginamit. Ilagay kung ilan ang aktwal na nagamit na material. Pagkatapos, i-click ang check icon. WAR Complete. Para makumpleto ang WAR process, i-click ang Complete. Kapag lumabas ang prompt, i-click ang Confirm.